And yun, for today's video is may papakita ko sa inyo yung bago nating isda. So tara. So yun yung kahapon kasi is umalis kami and pumunta kami ng Cebu City or yung sa Carbon Market. And sakto din guys, good timing kasi nga dumating din yung isda natin na beta. So ayun, balik beta ulit tayo, try natin magparami kasi nga try ko magbenta dito sa amin kasi nga hindi siya masyadong kilala na dito kasi nga dati pa nung nagbe-breeding pa kami, yun yung time na medyo kilala yung beta sa amin. So ngayon kasi is, ayun, may ang alam na lang ng mga bagong nagkikip ng isda dito is yung gapi, yung mga moli. So ayun, kaya try natin, baka bumenta din So ito pala yung female, ang nabili ko pala guys is mga neon. So material grade tsaka groomable. So ayan siya, neon. Actually nung time na nagbe-breed pa tayo or ako ng maraming beta noon, nung high school pa ako, yung beta na nakasanayan dito sa amin is yun yung mga normal lang or yung mga half moon, delta tail, mga crown tail, yun, ito spade tail or tinatawag nila na black cat. So yun lang yung mga alam nila noon. And nag-stop kasi ako noon kasi nga medyo na busy na. So ayun, in-out natin lahat ng ating beta noon. So na-try na natin lahat ng beta noon. Galing na tayo sa crown tail, half moon, yun. Nakapagbenta na rin tayo ng marami noon. Kaming dalawa ng kuya ko kasi noon yung nagbe-breed, kaya maramihan talaga and mabilis naman dumami. So ito pala yung male guys. Pinili ko yung black cat kasi nga mas paborito ko yung mga maliliit na yung buntot. Marami nang pagpapipilian, yung half moon, double tail, may crown tail. Kahapon nga may nakita ko doon pero di siya ganito kakaliti, pero neon pa rin. Pero yung kulay niya is iba-iba. Nakalimutan ko lang kung anong tawag dun. So ayan, nakapag-breed din tayo noon ng mga quality din na pang show type, kaso nga lang yun, nag-stop tayo. So ngayon try natin ulit magparami. Ayan, hindi ko alam guys kung papangalanan ko ba yan or hindi kasi nga hirap mag-isip ng pangalan So ayan, ang neon di naman bago sa mga fish creepers na mga matagal na, pero ito kasing neon is hindi naman to katagalan na lumabas. Medyo bago-bago pa lang to, mga ilang years pa lang ata. Sa tingin ko mga 3 to 4 years or 2 to 3 ganon. So ayan, actually nakita ko na to pero di ako bumili kasi nga medyo mahal pa ng material 2022 ata yun, 2023 yung pressure niya is umaabot ng 1.2 yung pair, kaya hindi ako bumili na. So ngayon medyo bumababa na at saka nakaya naman sa budget, kaya ayun, bumili tayo pares. And may experience na rin naman ako sa pag-breed nito at saka pag-aalaga. So himay na natin to kasi nga noon kahit saan pwede tayo mag-breed sa tub and sa mga maliliit na tabo, panglana. So ayun, medyo may alam na tayo sa beta, kaya ngayon try natin ulit. And pag naparami na, magbebenta tayo. Hindi ko kasi plano na mag-keep ng maraming ganito kasi nga sila kailangan sila ng may individual na tank or mga bottle, yung mga impicat kung tawagin.
yung emperador na battle na kinakat. So medyo rin magastos or medyo mahirap. Marami nga yung kakailanganin. So yun, magparami lang tayo na magparami and benta natin pag malaki na. Mabilis na naman silang palakihin guys. Ayan. So yun nga and nakapili na rin tayo ng mga ibibenta next month sa darating na fiesta. So yan yung update natin sa ngayon. May bago tayong material para sa ating beta breeding. So magmamassive breeding siguro ako nito. Kahit isa lang. Mabilis to guys. Promise. So ayan. Update din sa ating feeder koi guys. Ayan, may mga fry pa rin. Ito yung mga nauna guys. Ayan. 1 month old pa lang. Or magma 1 month pa lang. Pero makikita na yung lalaki tsaka babae. Bilib ako sa bilis ng laki ng mga feeder koi. So ayan yung mga parents nila. Kasi nga mabilis silang lumaki guys. Ayan wala pang 1 month. Yan yung pala mga fry nila bago. Ayan kukunin ko pa yan kasi nga ililipat natin sa tab. So yung mga malalaki na galing yun dito, nilipat lang natin lang kasi medyo malalaki na. And nabubuli na nila yung mga maliliit dito. Actually nakakuha na ako ng 5 fry ng feeder koi. So ayun, may nakikita pa akong 3 dito. Ayun, kukunin ko pa to.